Boss, akalain mo 5 years na itong Nail 3SMF battery pero tinister ko good battery pa? Malakas pa rin ang voltage at CCA. Pag-usapan natin kung bakit at paano mo rin malalaman kung palitin na ang battery mo. Magandang araw mga katip ni Kuya RM. Ngayon may dala tayong interesting na battery ng customer ko. Nail 3SMF battery, nakakabit sa Mitsubishi L200 model 1991. At sabi ng may-ari, 5 years na niyang gamit itong battery. At nung tiningnan ko ang sticker sa ibabaw, may sulat na 12/26/2020, kaya mukhang legit talaga na 5 years of service. So ayan, pansinin natin, ikutin ko ang battery. Kayo ang humusga. Ayan. So, ayan po. Ito. Ang sulat ng pintil pin na may date. Ayan, no. Pansinin natin, no. 12/26/2020. So, ibig sabihin, December 26 pa ito binili. Ang battery na to 2020. So, mukhang legit. Kasi may palatandaan sila. Tinister ko na po ito gamit ang battery tester o battery analyzer. At ang lumabas na reading ay ang voltage niya ay 12.56 volts. Din ang kanyang CCA ay 180 CCA. Ang SOH naman niya ay 100%. Ang SOC 96%. Internal resistance R ay 16.9. So status ng battery ay good. So para sa isang 5 years old battery, sobrang ganda pa ng kondisyon nito. So ititest natin gamit ang battery tester para makita nyo sa aktual, hindi puro salita lang tayo dito. So ito po ang battery tester o battery analyzer. Test natin. Kakabit lamang natin dito sa positive, ayan, polarity ng battery. Sa kabila naman sa negative polarity ng isang battery. So ayan po, pansinin natin ha. So ayan, sobra pa nga oh. So ang reading ng voltahe niya ay 12.58 volts. So, silipin natin ang CCA at saka healthy niya, saka SOH. So, battery test, regular flooded, CCA. So, ang nakalagay dito ay 50A, ibig po sabihin niya ay 50 ampere lamang. So, hindi po yan sapat, kulang na kulang po yan. Kasi kung pansinin natin dito sa ating battery, ilapit ko ang camera. Kaso nakatalikod roon, no? Nakatalikod roon yung kanyang ano. Ayan. So, ikutin natin ang camera din. Ayan. Nakalagay dito ay, ayan po, 85 EH. Ibig sabihin, 85 ampere hour po ito. Din ang kanyang CCA ay 657 CCA kapag ito ay brand new. So, ayan. Kita nyo naman sa actual yan. Ayan po. Oh. So, tingnan natin. Adjust natin itong kanyang rating ng CCA. Adjust natin sa 85. Magdagdag tayo din eh. Yan. So, ayan, 85 na po siya. Then, testing na natin. So, huwag kukurap. Titingnan ng maigi. Boom! Pansinin natin. Good battery, 185 CCA, 12.57 volts. Ayan po, kung pansinin natin. Ang kanyang SOH, ibig po sabihin ng SOH, state of health, 100%. Ang SOC, ibig po sabihin ng SOC, state of charge, 95%. Ang R, resistance, 16.23. So, nakalagay dito, good battery. Din ang kanyang light indicator ng battery tester, green na green. So, ibig sabihin, nagpapahiwatig na good battery talaga itong battery na to. Yun nga lang, medyo may kababaan na yung kanyang CCA. Kasi 185 CCA na lang po. Pansinin natin. Kasi matagal na po ang serbisyo sa battery nito. Mantakin mo 5 years na. So, sulit na sulit po yun. Talagang matibay talaga ang Nail battery. Ayan po, kita nyo naman, oh. I-screenshot nyo po. Ayan. Para may proof kayo, may basihan kayo, may ebidensya kayo. Ayan. Ito ang 5 years old na battery. Gold battery pa rin siya. Ayan.
So ngayon, ang tanong naman ng karamihan, yan po ba ay makapagpa-start pa ng sasakyan? Yes po, makapagpa-start pa ito ng sasakyan. Pero pili lang po ang sasakyan na ma-start nito. Ano po ibig sabihin? Ang ibig ko pong sabihin ay para lamang po sa mga gasoline engine lamang po. Try nyo kung kaya mapa-start sa 185cc. Pero kung isa-charge nyo pa ito, kasi 12.57 volts pa eh. Sa madaling salita, 12.5 volts yan. Kung isa-charge pa natin ito, kahit umabot lang siya ng 12.8 volts, 12.9, hanggang 13 volts, I think abot na ito ng 200cc. So, kaya na po yung makapagpa-start gasoline engine na makina. Pero, may pero. Kung gamitin nyo para sa diesel engine na makina, hindi na po kaya ma-start. Ayan. 12.57 volts. So, pag i-charge nyo ito, mga 3 hours lang para mag 12.8 volts or 12.9 volts. Din itong CCE niya, tataas na po ito. I think abot na ito ng 200cc. So, kaya na po magpa-start ang mga gasoline engine sa 200cc na cold cranking amperes ng battery. So, ayan po. Kasi good battery pa naman to eh. Ayan. So, kita nyo na. So, tanggalin na natin. So, magbibigay ako ng tips. Ano ang nagpapatagal sa battery natin, mga boss? So, mga boss, bakit tumatagal ang ganitong battery? Ito ang madalas na dahilan. So, number 1 po, hindi lagi naka-discharge. Number 2, palaging ginagamit ang sasakyan. Number 3, malinis ang terminals at walang kalawang. Number 4, tama ang charging system ng sasakyan, alternator healthy. Number 5, hindi na o-overload sa accessories. So yan po ang 5 dahilan bakit may battery na tumatagal ng 5 taon. So bonus tip mga boss, paano naman malalaman kung palitin na ang battery? Ito ang simpleng tips ni Kuya RM. Number 1 po, cranking problem, matagal umistart. So number 2 po, below 12.4 volts kahit pahinga. Number 3 po, mababa ang CCE, nagda-drop more than 30%. So number 4, SOH, state of health niya ay below 50% na lang. So number 5, malakas ang amoy na parang itlog, sign of sulfation. So number 6, bulging o namamaga ang case. Kapag meron kahit isa dito, palitin na talaga ang iyong battery. So yan po ang bonus tip para sa paano malalaman kung palitin na ang battery. So ayun boss, kung meron kayong nil battery o kahit anong brand, pwede nyong gawin tong test para malaman kung palit na ba o hindi pa. At para sa 5 years old battery na to, saludo ako, solid ang nil. Huwag kalimutan like, share at subscribe para more battery tips. Tip ni Kuya RM po, laging nandito para makatulong. So yun lang and see you in my next video.